Dahil sa magandang balita niyan, makakakwentuhan pa din natin si Ma'am Rai Labrador, Senior Labor and Employment Officer ng QC Peso, ukol sa nalalapit na Labor Day Job Fair 2026. Ma'am Rai, welcome po ulit! Ayan, Ma'am Rai, pwede po ba nating ibahagi kung kailan at kung saan gaganapin ang Labor Day 2026 Job Fair? Ayan, maraming salamat Sir Richard De Palco. Nagmabalik po inyong lingkod dito sa Peso TV. Ayan, so of course, no, napakagandang balita dahil magkakaroon ulit tayo ng malawakan job fair no, sa darating na Mayo 1. And this is our kick-off activity for our Workers' Month celebration. And ito po ay gaganapin, of course, sa May 1, 2026. That's on Friday. At yan po ay magaganap sa Quezon City Meetings, Incentives, Conventions Exhibition Center or MICE dito po sa Quezon City Hall. Ma'am, ilang kumpanya po kaya ang lalawak sa atin at ano-ano pong industriya ang nilang kinabibilangan? Ayan, no. So, taon-taon, no, na ginagawa natin ang Labor Day Job Fair, we always invite 100 employers. At kombinasyon po ito ng 90 local employers. At ito po ay merong direct private companies at meron din tayong local service contractors or manpower agencies. And also, meron tayong invited din po na 10 overseas employers, no? At umiikot po yung ating mga industries for our job fair with recruitment and manpower services. Nandiyan din po ang wholesale and retail trade, being one of the cities with the most number of malls. No, and not just malls, but of course, lahat po ng establishments na nasa ilalim po ng wholesale and retail trade. And also, we have the IT and BPM industry. So, ito po yung sumasakop sa BPO, call center companies, business services as well. We also have the manufacturing industry, no, sa ating bandang District 5 at District 6, no. Marami tayong mga manufacturing companies na malapit at nandito sa Quezon City. Also, we have the food, hospitality, and tourism. No, we are very blessed to have hotels. No, not just some kind of hotels, but we have a 5-star hotel in Quezon City, 4-star hotels. No, we also have Airbnbs. No, we also have bed and breakfast here in Quezon City as part of our tourism. And also, we also have different restaurants, food chains, no? At hindi lang yan makikita sa loob ng malls, no? And even sa ating mga central districts, sa ating mga business districts, and even sa ating malalaking avenues, makikita natin lahat yan, no? So, very visible yung ating hotel, restaurant, and tourism industry. Of course, Sir Richard, no, construction and engineering industry. Sa kahabaan pa lang ng stretch ng Commonwealth, di ba? Kitang-kita na natin. Yung isa sa major construction project here in Quezon City. We also have the subway project in Quirino Highway, no? So, marami ding opportunities from this industry. And also, we have the logistic and transport. Actually, medyo mas ano nga sila ngayon, no? Opo. Very visible sila kasi meron tayo ding challenge when it comes on transportation, kaya yung ating mga TNVS, no? Yung ating mga hailing transport, very ano sila ngayon, in demand. And also food delivery riders, kasama din yan. And we also have the health and wellness industry, no? Kasi pag sinabi natin health and wellness, ang unang iniisip ng mga aplikante natin, Sir Richard, is yung mga medical professionals, yung mga nagtatrabaho sa hospital, mga nurses, doctors, radtechs. But for the health and wellness industry, kasama din dito yung mga nagtatrabaho sa salons, spa, no? And when we say spa, iba-iba rin yan. May massage, may aesthetic, no? When you enter every establishment, may makikita ng iba't ibang klase ng health and wellness establishments. Kasi isa rin sa tinitignan natin, no? Hindi lang yung ating economic condition, but also the well-being of every individual. Kasi, kaya rin nauuso yung mga, mga nail salons, massage salons, of course, the parlors and the barbershops is very common. Part yan ng ating health and wellness
or kung paano natin alagaan yung ating mga sarili. Kaya very in-demand din sila. No? Also, we have the cooperatives and other services industries. Ayan, ma'am, bukas po ba yung ating Labor Day job fair para sa mga aplikante nating interesado or maging ganun din po ba sa yung mga karatig cities natin, ma'am? Okay lang po ba sila magpunta? Yes, alam niyo po lahat ng ating job fairs dito sa Quezon City, no, is very welcoming. Of course, ang priority natin palagi ay ang ating mga Q-citizens. No? Siyempre naman, di ba? At ang ano bang advokasya ng ating mahal na mayor? Bawat Q-citizen kasama sa pag-unlad. At pag sinabi natin kasama ka sa pag-unlad, isa sa component yan is yung inclusive employment. And when we say inclusive, lahat po ay welcome. Lahat ay pwedeng mag-apply. No? You just have to be there and explore the opportunities from different partner employers. If not, kung hindi naman mag-a-apply, we also have our social partners, our statutory legislation partners, si SSS, si PhilHealth, si Pag-ibig, NBI, no, if we can invite them. So, hindi lang siya basta typical na job fair. Our May 1 job fair is also a caravan, no? And this will be one of the many programs that we are eyeing for the Workers' Month to recognize, no, para makilala natin yung mga manggagawang QC. Yeah. Mayroon po ba tayong gagawin uli, ma'am, na online pre-registration, ma'am, para maging mas maayos, mabilis yung kanilang paglahok po dun sa ating event? Yes, Sir Richard, no. So, yun po yung kailangang abangan ng ating mga aplikante, no, Q-citizens, and yung ating po mga non-Q-citizens na nag-a-apply sa atin kasi very very welcoming tayo at very inclusive talaga tayo kasi yung mga karatig nating probinsya and even cities nearby, no, napupuntahan talaga sila sa atin. And isa kasi tayo sa malakihan talaga yung ginagawang job fair every May 1. No? And dahil dyan, isa sa naging intervention natin, kasi before, di ba, Sir Richard, before the pandemic, what we usually do is that we have the registration on site na. So, you go to the job fair, no? You go to the venue, tsaka pala mag-register. Tama, hassle po yun. Yeah. Grabe. Ngayon, ang isa sa naging innovation natin is the pre-registration, the online pre-registration, no? Ano ba yung purpose nito? Una, kaya din tayo mag-pre-register, and the reason why we also encourage, no, yung ating mga aplikante na mag-pre-register is para alam natin at meron tayong pwedeng pagbasihan nung gaano karami ba yung potential na aplikante na pupunta on May 1. And from there, meron tayong anticipation kung papaano natin makokontrol yung flow, no, yung flow ng pagpasok, yung flow ng pagpunta nila sa bawat employer na nasa loob. Kasi we don't want them naman na mahirapan. No, of course, we are anticipating thousands of applicants. Kasi taon-taon naman dinudumog talaga yung job fair natin kasi nasa sentro yung yes, natin, no, sentro. So, we are expecting thousands of applicants, no, this coming May 1. And for us to be able to have a more organized May 1 job fair, kaya tayo nagkakandak ng pre-registration, no. Of course, sabi ko nga kanina, para ma-anticipate natin yung magiging flow pagdating pa lang nila, no, magkakaroon din tayo ng ideya ano yung pwedeng mga skills nitong mga dadating nating aplikante. So from there, alam natin sa natin sila i-usher. Tama po. Na industry partners natin. Kung itong bulk na ito ay may experience or interested sa hotel, restaurant, and tourism, alam na natin agad. Baga, ma'am, na job matching na natin yes, sila. no? May initial tayong ideya na for you, dito ka unang pumunta. No? And also, ma-anticipate din natin kung paano din natin ipapwesto yung ating mga employers for May 1 para din ma-ensure natin na yung magiging flow maayos at hindi mahihirapan yung ating mga aplikante pag sila iikot na sa ating event hall. Kasi yung magiging forma po ng ating May 1 job fair, no? Meron tayong social services and other partners, no? Lahat ng components natin for different pathways
No, may trainings. So, ibig sabihin, ma'am, hindi lang to hiring opportunities, job fair. Yes. May mga ibang serbisyo pa silang aasahan pagdating dun sa ating Labor Day job fair. Ma'am, talagang napakalaking programa talaga. Malaking event to, ma'am. Kaya rin po malaking tulong sa atin kung yung ating mga potential na aplikante ay magpipre-register para Opo. ma-anticipate na atin yung ating magiging eksena during the May 1 job fair. And also, para mabigyan din natin ng pagkakataon yung mga hindi makakapunta. No? Pag ba hindi ako nakapunta, kasi pag ba hindi ako nakapag-pre-register, pwede pa ba akong pumunta? Yun nga, paano yun, ma'am? Diba? Of Paano course, po? pwede silang pumunta. Kasi meron po tayong team that will assist them Sa mga walk-ins. para sa mga walk-ins. Because we understand na hindi naman lahat ay may access to internet. Not everyone has access to technology. Yung iba dyan, walang cellphone, walang gadget sa bahay. Talagang nakikipagsapalaran lang on a daily basis. So for that, we have a lane for them. No? So tutulungan natin silang mag-register on-site para at the same time, mabigyan din natin sila ng pagkakataon. Now, pwede rin kasi maging tanong nila, paano po pag hindi kami umabot? Tama, ma'am. 'Di ba? Paano po pag nag-cut off na? Hindi po natin may iwasan na magkaroon ng cut off lalo kung sobrang bulto na ng mga dadating na aplikante. Yan din po yung Siyempre, ma'am, yung safety pa rin yung inaalala natin. Exactly. Diba? And at the same time, yung kanila ding pagbiyahe. Para hindi rin masayang yung effort. So, isa po sa iniisip ng ating team is magkaroon tayo din ng Dropbox. No? Basta bibigyan lang po tayo ng consent ng ating mga aplikante na yung kanila pong resume na iiwan or ipadadala kung paano po nila ito gagawin. No, kung sakali pong mainip na din sila, pwede po ba ako mag-iwan na lang ng resume? Basta po meron tayong consent from them, we will be able to refer them po dun sa iba pa nating partners. Kasi hindi lang naman po mga aplikante natin yung hindi makakapunta, Dahil limitado po tayo sa 100 employers, marami din po tayong partners na gusto rin sumali sa May 1 para maging parte ng magbibigay na opportunity. So, to give them a chance, we are exploring different possibilities. Para doon sa mga hindi naaabot for the May 1, kokolektahin po natin, isa po yan sa ating initiative, kokolektahin po natin yung kanilang mga resumes, of course, with their consent, i-refer po natin sila. Yan, Doon sa napakagandang ating initiative mga- nun, ma'am. Galing nun. Opo, kasi ayaw nating masayang yung effort nila. Tama po. Maaari kasing na-traffic, or hindi agad nakarating dahil naghanap pa ng pamasahe, naghanap pa ng means para makarating. So, kung hindi man sila aabot sa mismong job fair, halimbawa, inabutan tayo ng cut-off, or hindi na kayang i-accommodate ng ating employers on-site dahil nga sobrang dami, bibigyan natin sila ng pagkakataon naman na ma-refer through our online referral program, or sila ay iimbitahan natin na magpunta dito sa iba pa nating partners kasi hindi naman tayo natatapos lang po sa job fair. Ito lamang po ay isa sa ating mga initiatives para magbigay po ng pagkakataon sa mga aplikante natin na magkaroon ng trabaho. Yun, talagang si Peso, ma'am, talagang hindi lang siya gumagawa ng programa, talagang or makatulong, talagang ini-stretch na pa, wala ka na magiging dahilan para huminto sa paghahanap ng trabaho, ma'am. Talagang tuloy-tuloy po pa rin talaga. And isa rin po kasi sa efforts natin, sa ating tanggapan, yung 4 quadrants natin po, Yan po kasi isa rin po yan sa ating tungtungan eh. Ikaw ba ay para sa wage employment? Ikaw ba ay para sa entrepreneurship? Or baka kailangan mo ng additional skills? So pwede ka namin tulungan dito sa ating mga partners na nag-o-offer po ng skills training for retooling, upskilling, or additional skills that might be helpful for them to land for a job. Or baka ikaw naman po ay tinatawag na ng academe na bumalik sa pag-aaral. May mga kliyente po kasi tayo na undergraduates. And minsan, pupunta po sila sa ating tanggapan, hindi lang para maghanap ng trabaho, Sir Richard, Yes, ma'am. Yung iba sa kanila, gusto makapag-aral ulit. Gusto na nilang bumalik regardless of age. Kasi we firmly believe na wala naman sa edad, Oo. Okay, isa po kami sa Totoo po. 'di ba? Isa po kami sa produkto na hindi nakapagtapos sa tamang panahon, sabi nga nila kung may tamang panahon man. Dahil naniniwala kami na wala namang pinipiling edad, ang edukasyon. So yun din yung gusto nating i-impart sa ating mga kliyente
na if not wage employment, if not training for livelihood or self-employment, if not entrepreneurship opportunities, baka pwede kang bumalik, no? Tama. Sa pag-aaral. Or kung hindi man ikaw, pwede yung iyong mga anak. Matulungan natin na mai-refer sa scholarship programs, additional trainings, no? So marami tayong very inclusive yung ating mga ginagawang job fairs. So hindi tayo nakatutok lang basta sa providing employment opportunities. Di ba nga lagi nating binabanggit, Sir Richard, na beyond employment Beyond opportunities, employment yung ating ibinibigay na programa mula Yes, sa Public Employment Service Office. Ayan, ma'am. Huling mensahe na lang po para sa ating mga nakikinig, sa ating mga nakasubaybay ngayong araw, para po sa mga nais sumali, ma'am, pwede po niyo ba bang silang bigyan ng huling mensahe? Ayan. So, Or sige tips? po, sa ating mga Paano ba kayo, citizens. ma'am? Pwede po ba kayo magbigay din ng tips? Paano po ba magkaroon sila ng confident o lakas ng loob para sa pagsabak nila dyan sa magaganapin nating job fair? Tama. Alam mo, Sir Richard, yan yung isa sa gusto natin, no? Talaga na mensaheng iba to sa ating mga nanonood, nakikinig at nakaabang, no? Dito sa ating Peso TV, of course. Una po, huwag tayo mawala ng pag-asa. Lagi nating sinasabi yan, no? Whether yan ay ating aplikante, yan ay beneficiary ng isang programa natin, yan ay napadaan lang at nag-inquire, yan ay may pinagdadaanan, no? Emosyonal, financial. We may not be able to address everything in one snap. Pero what Peso can promise is that bukas po ang aming tanggapan, bukas po ang lahat ng aming programa para sa bawat Q-citizen na nangangarap na magkaroon ng mas maalwan na buhay, no, mas disente at mas sustainableng trabaho. So dito po sa ating mga programa at serbisyo, hindi lamang po tayo magbubukas ng oportunidad sa paghahanap ng trabaho, magbubukas din po tayo ng oportunidad para i-uplift yung ating social well-being, yung magbubukas tayo ng opportunity para sa lahat, aplikante ka man, anumang sektor ang kinabibilangan mo, formal o informal, so lahat po tayo ay merong lugar sa bawat programa. At dahil dyan, gusto din namin hingin, of course, ang suporta ng bawat Q-citizen, ng bawat nanonood na tulungan nyo kaming makita yung tamang tao Tama po. para sa tamang programa. Dahil dito po sa Quezon City, walang maiiwan, walang hindi makakasama, no, sa bawat programa at serbisyo na binubuo ng ating lungsod, ng ating tanggapan. Ito po ay salamin ng mga istorya ng bawat pamilya, ng bawat individual na nabibigyan natin ng pagkakataong ilahad yung kanilang kwento, yung kanilang naging experience. So, diyan po tayo humuhugot, no, ng mga inspirasyon para makabuo pa ng mas maraming programa at serbisyo para sa ating Q-citizens. At kung ikaw ay nagdadalawang isip pa rin, kung mayroong opportunity para sa iyo, we are inviting you to take the challenge of visiting us on May 1. Yan. Sa MICE here in Quezon City Hall. Sumama na po kayo sa pag-unlad because again, dito po sa Quezon City, lahat tayo ay kasama. Dahil ikaw, ako, tayo ang manggagawang QC at lahat po ng programa at serbisyo ng aming lungsod ay para po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Ayan, Richard. maraming salamat po, Ma'am Rai. Ayan, maraming salamat po, Madam, sa inyong oras, no? Sa inyong oras na pinigyan niyo kami ng pagkakataon. Kaya naman, no, Q-citizens, ang dami po nating nalaman, natutunan ngayon sa araw na to. Kasama natin muli at palakpakan, Ma'am Rai Labrador. Maraming salamat po. Ayan, bago po tayo magtapos, balikan po muna natin ang naging komento ng ating Q-citizens. Sa Peso Usap of the Week, ang tanong Q-citizens, anong mindset mo? Focus ka ba sa experience o sa sweldo? Ayan. Sabi ni Joshua Ribote, as a first-time job seeker, yung focus ko talaga is experience. Kasi when it comes sa sahod, wala na tayong magagawa dyan. Hindi mo siya mali, no? To be followed na lang yung sahod as long na nagagawa mo ang responsibility mo sa work. Yan, at nasagot naman ni J.R. Sese, peaceful workplace over salary. Di baling mababa ang sahod, basta may peace of mind ka sa trabaho. At kahit anong trabaho pa yan,
At ka-vibes mo silang lahat, even higher ups. At sa ngayon, rare na makahanap ng hindi toxic na workplace. And sa komento naman ni Ma'am Evangeline Mangiran, for me, focus ako sa trabaho. Mahalaga sa akin ang trabaho para magampanan ko ang tungkulin bilang manggagawa at mabigyan ko ang pangangailangan ng aking mga anak, lalo na sa kalusugan. Sana matanggap na ako. Alam ko mahirap sa simula, pero kakayanin ko para sa kinabukasan ng aking mga anak. Yun. Kaya, anong masasabi mo doon, Ma'am Rai? Doon sa unang-unang nag-comment na yun. Well, doon sa una, technically may point naman siya na wala tayong magagawa pagdating sa wages kasi meron naman tayong mandato, no, na sinusunod pagdating sa salaries and wages, no. Meron nagtatakda na batas para dito kung kailan magkakaroon ng pag-angat, kailan magkakaroon ng increase, at ang bawat opisina din naman or establishment, they have their company policies in terms of providing incentives, salary increase, no. Basta ang importante hindi makokompromisa kung ano yung minamandato. Pero kung ako ang papipiliin, no, ang importante kasi dito, if first timer ka, no, if first time employee ka, first time mong natanggap sa isang kumpanya, ang una nating dapat i-consider, no, or hindi pa muna pala natanggap, kung maghahanap ka as a first time job seeker, ang una dapat nating isipin, ito ba ay pasok sa skills na meron ako? Okay? Ito ba ay nakamatch doon sa qualifications ko? Ang tinapos ko bang kurso ay merong opportunity dito sa industry na to? Pangalawa, kailangan tingnan din natin, ito, minsan nakakatawa to sa pandinig ng iba, no? Kailangan din natin tingnan yung travel, no? Mula sa iyong tahanan, papunta sa trabaho. Kasi at the end of the day, malaki nga yung sweldo mo. Pero ikaw taga Quezon City ka, in Novaliches, no? Tapos ang trabaho mo ay Taguig. No, it happens, no? Kasi very tempting ang malaking sweldo. Because at the end of the day, the reason why most of our applicants are looking for a job is para magkaroon ng magandang sweldo. Kasi yun yung kanilang pang-suporta sa kanilang pamilya, sa pangangailangan niya, at pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa travel pa naman, bugbog. Yes, di ba? Yung travel time mo, ilang beses ka magpapalit ng transportasyon. Yung iba, swerte na lang kung makakuha ka ng murang hailing cab. But imagine the fare from Quezon City to Taguig, for example. Within Quezon City nga lang ang hirap na mag-travel, di ba? So, we have to consider din, kasi part yan ng well-being mo Diyan ka kukuha rin ng motivation na magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Kung pagod ka na, umaga pa lang, paano mo ma-ensure na makakapag-function ka at magagawa mo ng tama ang trabaho mo? Pag-uwi mo pa. Yes, pag-uwi mo, Vice versa. hindi mo na mabibigyan ng panahon yung sarili mo. Just watch. Minsan nga, iba hindi na sipilyo ka lang, tulog ka na. Tapos, parang pumikit ka lang pag-gising mo. You have to undergo the same cycle all over again. At ang importante sa balancing buhay, pag ikaw ay nagtatrabaho na, huwag mong kalimutan magkaroon ng time for yourself and time for your loved ones. Kasi mahirap balikan yung opportunity to spend with them kapag nauubos sa trabaho yung ating panahon, no? Na okay, kumikita ka, pero lumalayo yung relationship nyo. Kailangan balance lang Yes, talaga. kailangan balance. Kasi at the end of the day, kanino ba tayo muuwi? Tama. Kanino ka bumabangon? Sabi nga ng isang commercial, right? So, baka naman. Sponsor yan, di ba? Baka naman po. But yeah, if you were going to consider applying for a job, you have to make sure na hindi ito makaka-apekto sa well-being mo, mentally, emotionally, hindi ito makasisira sa relasyon mo sa iyong pamilya. At magbibigay ito ng magandang opportunity para sa growth mo, personal and career-wise. Ayan. Yung para kay JR Sesi naman, ma'am, tama naman po yun, di ba? Kahit anong hirap ng trabaho mo, hindi yan tinitignan, no? O nagmamatter doon sa sweldo, laki o liit ng sweldo mo. Basta it happens na masaya ka sa ginagawa mo, kasundo mo lahat ng tao, yung papasok ka sa umaga sa workplace mo, masaya ka, nakangiti ka, good vibes. No? Ang sarap-sarap magtrabaho doon dahil kahit napakahirap kung talagang nagtutulungan kayo, sa iisa yung gusto nyo mangyari para sa araw na yon o para magkaroon kayo ng magandang output.
kahit sabihin mong araw-araw mahirap yung susungin mo pagdating sa trabaho, sa biyahe pa lang, maliit yung sweldo mo. Pero yung pagdaramdam mong pamilya ka doon sa pinagtatrabahuan mo. Parang sa atin dito sa Yes, Peso, dito di ba? sa Peso. Kahit napakahirap, kahit kukunti yung oras natin para sa sarili natin, pero masaya pa rin tayo nagtatrabaho para makapaglingkod. Yes! Tsaka ano yan eh. Minsan, hindi mo na tinitignan yung sahod talaga. Yes, ma'am. Ang importante, you have a very harmonious relationship with your workmates. Hindi toxic yung paligid mo. Yes, ma'am. Oh, doon pa lang, panalo ka na, ma'am. No? Humuhugot ka ng inspiration doon sa organization. No? At makakatulong yun no, sa growth ng bawat isa. Pero kapag ang paligid mo ay toxic, Wala. pati yung katrabaho mo toxic, Yes, kahit ma'am. gaano kalaki yung sweldo, yoko na, Parang di ba? bigat-bigat sa Oo, ang katawan, mabigat. di ba? Pag uwi mo, dala mo pa. So, it really matters, no? Saka, ayun nga, pag uwi mo, dala mo, apektado pa rin doon. Apektado pa rin. Pamilya mo, di ba? Yung init ng ulo, magsasama-sama na yan. Okay. Ayan, ma'am, bago ka namin pakawalan, syempre, meron po ka ba kayong nais i-batiin or i-shout out yung inyong pong mga kasama sa Task Force Agap, sa inyong dibisyon, at ganoon din po yung ating mga kasama sa QC Peso. Ayan, so once again, maraming salamat, Sir Richard. And of Yes, course, ma'am. shout out sa aming boss, Sir Batoy. Baka naman, maraming Boss. salamat, of course. At syempre sa lahat ng ating bumubuo ng Public Employment Service Office, maraming salamat for giving us a very inclusive and welcoming workplace at syempre sa pagtutulungan natin para mas mabigyan ng maraming opportunity ang ating Q-citizens. Thank you so much, Peso TV. Ayan, maraming salamat, Ma'am Rai. At yan ang aming nakalap na balita sa nakalipas na linggo dito lang sa Quezon City Public Employment Service Office. At syempre, huwag po natin kalilimutan na mag-like and follow sa aming SOCMED and FB and YouTube at QC Peso. Sa ngalan po ng ating butihing Mayor Joy Belmonte, ganun din ang ating hepe na si Sir Rogelio L. Reyes at ang ating Assistant Department Head Sir Alex Macabulos at sa lahat ng kawani, syempre sa bumubuo din po ng programang ito, maraming salamat po. Muli po, ako po si Richard De Palgo at ito ang QC Peso TV. Bye!